oh yes, we are in our Sweet 16 season. Ito po si Alawad Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Kayo po ay nanonood ng TT Show, ang taray na talakayan showbiz edition. At we are welcoming you po sa aming second episode for our Sweet 16 season. At syempre pa, magpalakpakan tayo ng sabay-sabay kasi meron po kaming 13,719 plus organic subscribers. Hindi ba? Laban na laban po kami sa pagiging organic kasi po authentic, hindi troll, at tunay na mga nanonood at nagre-react. At para sa aming easy round, isa na naman pong entertainment icon, ang subakabilang buhay. Siya po ay isang sikat na folk rock singer at siya po ay ang nag-iisang si Ginoong Freddy Aguilar. Mare, anong mga kanta ni Ginoong Freddy Aguilar talaga ang nakalakihan mo or naging paborito mo at alam mo naging popular na popular talaga? Anak. Yes, Anak. Talagang yun ang talagang His Napanood- biggest hit. napanood ko yung iba-ibang version. Yes. Parang matatayo lahat ng balahibo mo kasi Oo. parang there was no such singer na ganun yung pag-idolo that it was translated into languages na Pero parang I iba-iba think, talaga eh. as far as the versions are concerned, parang more than 100 versions, more than 50 plus international languages. Tapos ang nakakatuwa Diba? pa, if I remember it right, may pelikulang action drama si South Korean superstar Lee Min-ho. Oh? Ginamit yan. Talaga? Yung kanta ni Freddy Aguilar, Pero habang fight scene. pero anong tawag dito? Ay, hindi anak, hindi Hindi, Tagalog. Tagalog. Tagalog talaga? Anak na in Filipino, Oh. tapos ang eksena fight scene. What was the story all about? Gangsters in Korea during the 80s. Mm. Yun na, si Lee Min-ho ang bida, saka si Kim Rae-won. Wow. So, tanda ko yun kasi yun ang ginamit nilang pang-promo when the movie was being shown here in Manila. So ano pala talaga yun? Talagang may iconic appeal talaga. May iconic appeal talaga. And yan, universal appeal. Universal appeal. Ang isa pang gustong-gusto niyang kanta niya na ginawa ng maraming versions na yung Bulag, Pipi at Bingi. Ay, oo, nakakaano yun. Diba? Oo, Nakakahaplos sa puso. It's so emotional. Oo. I heard yung mga versions na ginawa nila Kuli Desma, nila Lani Misalucha. Yung Magdalena ba kanya? Yes! Isa pa yan. Oo, very ano yun, di ba? Talagang kwento ng isang babaeng Oo, mababa ang oo. lipad. Iba yun. Babulaliran na ikaw ay hindi parang pinagpalad or something. Alam mo, yung mga songs niya, Filipino-based. Yes. Pangalawa, totoo. Di ba? From real life experiences talaga. Hindi lang natin alam kung whose story and whose peg was that. Oo. Pero alam mong may sense of realism. Oo. Iba yung kanta niya eh. Oo. At saka the melody is perfect for the lyrics. Yes. Di ba? I think yun ang magic ni Ginoong Freddy Oh, Aguilar. and lahat yun composition niya, di ba? Lahat Talagang original. genius. Oo. Oo, Diba? eh, bakit? Kaya mayaman na mayaman si Sir Freddy sa royalty na lang ng mga every time kung ang royalty law sa Pilipinas malala, kada paggamit mo ng kanta may napupunta sa kanya. Yeah. As the singer songwriter, lalo na kasi nga siya ang producer at composer ng song. Oo. Alam mo, I've been to Di ba? Ka Freddy's yung niya, yung tag dito, bahay niya sa New Manila. That's where I interviewed nakita pa nga yung anak niya si Megan. Yes. Tapos nakita ko pa nga siya nandun. Oh, those were the days, di ba? Yes. Ang ganda ng lugar niya. Ang tahimik. Tapos you know Ka Freddy's dun sa sa Tomas Morato area. Dati. Ano ba? I don't know, there was a fundraising. Very iconic yun. There was a fundraising there. I was invited by Rodel Fernando. Okay. And who was there? Who was there? Ka Freddy? Atigay. Yeah, that time. Atigay. So it was a fundraising show. Si Atigay, kada song, abot ng datong. Ganun talaga, sabi ko, wow. And that was, I think, that is the first time that I was introduced To her. by
by ano to, Rodel. by Rodel, because I was first introduced to her by ano naman, nauna si Eddie Littlefield. Okay. Mm. Okay. Going back to the kwento of Kuya Freddie Aguilar, ang isa pang biggest hit niya was ginamit na kanta sa isang box office hit ng Viva Films dati, yung Estudyante Blues. Yung ako ang nakikita, ako ang Kaya sisisi. original din niya yun? Oo, ako ang laging may kasalanan. Imagine mo, from I think, Anak was like 70s. mga late 70s siguro yan, yung panahong kasagsagan ng Metropop, Yeah. kasagsagan ng kasikatan ng Manila Sound. Mm-mm. He was one of the pioneers siya. Mga kasabay niya, diba, sina Heber, sina Florante, Oo. pagdating sa Pinoy folk rock, sina Hanapol. Mike Hanopol. Yeah. Imagine mo, yung halos magkakaidaran sila, kinukuha na ni Lord. Si Haji, si in his Curita. 70s. Si Curita. Oo, Yes, diba? folk rock singer din yun. Oo, Mas folk earlier kay Freddie. Oo. Si Ate Guy in her 70s. Oo. Diba? Sila yung sila parang yung mga kasagsagan ng kasikatan nila nung 70s. Yeah, oo. Na talagang andon. At yung mga panahon yun, talagang ang plaka, binibili. Oo, talagang hindi mo madadaya kasi Oo. talagang by piece sila Oo. Kung gold record ka, ganitong klaseng karami ang nabiling Nabenta mo. plaka. Yung parang Oo. vinyl records na may liit na Yeah. tawag 45, di ba? 45, oo. Hindi ko alam. LP. LP yung malaki. malaki, oo. Long play. Long playing Long yun, playing. oo. O, ayan sa mga nanonood ng The TT kung Show, wala kang dagdag kaalaman yan dahil I'm sure lalo na yung mga millennial followers namin, At hindi na saka alam yan. tawag doon, tawag dito kailangan medyo rika-rika ka na rin pag Oo. may vinyl player ka. Oo, may Tapos vinyl LP, player di ba? ka. O, kasi Kasi mahal din yun ang tawag noon, turntable. Oo, turntable. Mahal ang turntable. Igaganon mo, Ay! Ayoko magwalaki, pero nung Iikot. bata ako, meron kami sa bahay. Oo. Ganun, diba? Parang, it's the music of the 70s. The 70s and until the 80s. Kasi 80s, mga early 80s, saka pumasok na yung cassette eh. Yeah, cassette na yon. Cassette. Yung mga nire-record na. Nire-record na. mga Pero ano nung na yun. 70s talaga, yung the height of Manila Sound, vinyl records in 45. And then, ang Anak talaga was, I think, part of the very first, if not second, Metro Pop. At saka hindi, Anak was, tama ba yun na Diamond siya, awardee? Wala pang Diamond nung araw Oo nga, pero it should have been given the Diamond Award. Pero kasi, tsaka yung mga kanta ni Nora, di ba? mm-mm. Kasi yun ang talagang silang dalawa naman, si Nora sa babae, siya sa lalaki, di Nung ba? panahon na yun, Oo. nung Manila Sound. Mm-mm. So sa akin, I just hope, I know for a fact na the last wife of Ginoong Aguilar was a very young miss, di ba? When they got married, I think her wife then was like 18 years old. I hope she really protects the legacy of her husband. Magtayo siya ng parang Freddie Aguilar estate Yeah. para yung mga kanta niya in perpetuity, maririnig ng mga tao, hindi makakalimutan. And also, I challenge all the people from the musical theater industry, why not make a musical play Oo. about the 70s using the songs of Freddie Aguilar, Curita, and all the legends who already went Tsaka, beyond. Nora's death brought an end to an era. Tapos ngayon naman, namatay si Freddie, brought another end And to an era. to the Manila Sound and Oo, folk rock. Oo, Pinoy parang, folk rock era. Oo, kasi di ba parang, naabutan natin Yes, sila yes. during their peak. During their Di ba? At Kasi yung At mga tao nakasabayan ngayon, natin yung mga kanta nila. yung mga tao ngayon they have not enjoyed the peak of these artists. Oo. Di ba? Lalo na they have not enjoyed Manila Sound. Oo. So I think Manila Sound elementary tayo, di ba? Yeah, oo. Di ba? Pero narinig mo sa radyo, talagang nung araw, pag ang kanta mo, pumutok sa radyo, wala pong payola nung araw. Tsaka it's all over. It's all over the Oo. archipelago. Ibig sabihin, you're made. And I think Freddie is one of the very first Filipino artists na nag-cross over internationally because of Anak. Di ba? Kasi yung more than 100 versions, more than 56 international languages, ginagamit na teams sa mga eksena sa pelikula. Di ba? And yung Anak ginawa pang contest piece, di ba? Oo. Binali yung areglo
Oo, para tsaka maging contest piece. ang daming mga versions, Oo, different oo, versions, 'di oo. ba? Iba Kaya siya. sa pamilya ni Ginoong Freddy Aguilar, kami po ay taos-pusong nakikiramay. Hinding-hindi po talaga makakalimutan ang, sining at ang mga awit ng nag-iisang Freddy Aguilar. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show, ang tayo na talakayan showbiz edition.